Noong sinabi ni Cardo, ang asawa ko, na wala kang silbi sa buhay ko, kundi pabigat, parang gumuho ang mundo ko. Ang aming bahay, ang pinaghirapan namin, ipinapapamana niya sa iba. At ang mga ari-arian na dapat ay para sa mga anak namin tinatago. Pero ang hindi niya alam, may inihanda ang aking ina. Isang lihim. Isang pag-asa. Hindi lang ako basta-basta susuko. Hindi ako papayag na mawala ang lahat. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Elena Reyes, Marisa para sa mga kaibigan ko. Noong 35 taong gulang ako, akala ko nasa akin na ang lahat. Isang asawa, isang tahanan, at isang buhay na pinapangarap ng marami. Ngunit alam ninyo, may mga pagkakataon pala na ang pinakamagandang panaginip ay maaaring maging isang bangungot sa isang iglap lang. Ngayong gabi, habang nakatayo ako sa gitna ng ballroom ng The Peninsula Manila, hawak ang kamay ni Ginoong Anton Ramirez, at nasa harapan ko ang aking tatlong anghel, ang kambal kong sina Ana, Kenji, at Nico. Tila ibang tao na ang nakikita ko sa salamin. Ang dating Marisa na puno ng takot ay napalitan na ng isang babaeng may paninindigan. Sa kabila ng mga ilaw at bulungan, isang pares ng mata lang ang hinahanap ko. At natagpuan ko sila. Si Ricardo Alcantara, Cardo, ang dati kong asawa, at sa tabi niya, si Cassandra de la Cruz, o Sandy, ang babaeng sumira sa lahat. Nakita ko ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang pagtataka. Ang pilit ng ngiti ni Cardo ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Ang mga mata ni Sandy ay tila nag-aapoy sa selos at pagkalito. Tinitigan ko sila ng diretsyo. Walang salita pero puno ng kahulugan. Ang mga mata ko ang nagsasabing nagbalik na ako. At sa isang kisap mata, parang isang lumang tugtugin ang narinig ko at dinala ako pabalik sa araw na iyon. Ang araw na winasak niya ang mundo ko. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng opisina ng abogado. Ang bawat patak sa bintana ay tila nakikisabay sa tibok ng puso ko. 7 buwan na ang tiyan ko noon, at ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Cardo, malamig ang kanyang mga mata, walang emosyon. Sa tabi niya, si Sandy, abala sa pag-aayos ng kanyang kolorete gamit ang kanyang cellphone. Pirmahan mo na, Marisa, sabi ni Cardo, ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa labas. Tapusin na natin ang komedyang ito. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang pluma. Tinangka kong itago ang panginginig sa ilalim ng manggas ng aking damit, pero alam kong nakikita niya. Alam kong nasisiyahan siyang makita akong ganito. Nasasaktan. Wasak. Tiningnan ko ang papel. Ang pangalan ko, Maria Elena Reyes Alcantara. Isang pangalan na minsan kong inakala ay panghabang buhay. Huwag kang umarte na may magbabago dahil sa batang iyan, sabi pa niya. Sa pagkakaalam ko, baka hindi pa nga akin iyan. Ang bawat salita ay parang bubog na tumutusok sa aking dibdib. Ang abogado niya ay umubo para itago ang isang mapanuyang ngiti. Pinigilan ko ang aking mga luha. Naramdaman ko ang pagsipa ng sanggol sa aking sinapupunan na parang nararamdaman din niya ang sakit na nararamdaman ko. Ipinirma ko. Bawat guhit ng tinta ay parang paglilibing sa dati kong buhay. Kinuha ni Cardo ang mga papel, bumulong sa kanyang kabit, at narinig ko ang mahinang tawa nito. Tumayo ako, hawak ang aking tiyan. Magsisisi ka dito, Cardo, bulong ko. Ngumiti lang siya. Malabo. Makakaalis ka na. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malakas na ulan at mga flash ng kamera. Ang mga paparazzi. Ang mga luha ko ay humalo sa ulan, ang maskara ko ay kumalat sa aking pisngi. Ang buong Maynila ay tila nag-aabang sa eskandalo. Sinubukan kong hanapin ang aking sasakyan, ngunit biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa bangko. Ang aking account ay na-block na. Huminto ang aking paghinga. Ginawa niya.
Inubos niya ang lahat. Natisod ako sa bangketa, nanginginig, nawawala sa gitna ng mga puting taksi at mga payong. Ang syudad ay tila isang malaking halimaw, handa akong lamunin. Ipinatong ko ang aking palad sa aking tiyan. Ngayon, tayo na lang, mga anak ko, bulong ko sa hangin. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Si Carla Santos, ang matalikong kaibigan at abogado. Marisa, huwag kang bibigay, sabi niya habang inaalalayan ako. Siya ang naging kanlungan ko sa mga unang oras ng aking bagong buhay. Ang buhay ng isang babaeng iniwan, walang pera at nagdadalang tao. Sa apartment ni Carla, habang nakatulala sa bintana, muling tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot ko ito. Isang mahinahon at matandang boses ang nagsalita. Ginang Reyes Alcantara? Ako si Attorney Jocelyn. Napatigil ako. Attorney Lim, ang abogado ng pamilya namin noong nabubuhay pa si Mama. May kailangan po akong sabihin sa inyo tungkol sa mana na iniwan ng inyong ina. Nagtaka ako. Pero wala na pong natira kay Mama nang siya ay pumanaw. Ngumiti ang boses sa kabilang linya. Iyan ang gusto niyang isipin mo. Mayroon siyang itinatag na isang trust fund para sa iyo. Ang Reyes Holdings. Hindi ako makapaniwala. Ipinaliwanag niya na may 500 milyong piso na nakapaloob sa pondo, pero may mga kondisyon. Ang pondo ay maaari lamang makuha kung mapapatunayan kung kaya kong mamuhay ng mag-isa na may katatagan sa emosyon at pananalapi. At higit sa lahat, kailangan kong patunayan na kaya kong maging isang mabuting ina para sa aking mga tagapagmana. Mga tagapagmana. Maramihan. Tila alam na ni Mama ang lahat. Pero may babala si Attorney Lim. Mag-ingat ka, Marisa. May kutob akong alam na rin ito ni Ginoong Alcantara. At gagawin niya ang lahat para ipakita na ikaw ay hindi karapat-dapat. Hawak ko ang sobre na ipinadala niya. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumago sa kadiliman, ngunit kasama nito ang takot sa isang bagong laban na kakaharapin ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong magtago. Tumira ako pansamantala sa maliit na apartment ni Carla. Pero hindi ako tinantanan ni Cardo. Sunod-sunod ang mga mensahe sa aking cellphone. Mga mensaheng puno ng paninira, mga pagbabanta na ipapakita niya sa buong mundo na ako ay isang baliw. Huwag mo siyang pansinin, Marisa, sabi ni Carla, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang nagmamaneho kami. Sinusubukan ka lang niyang itulak sa iyong limitasyon. Sinubukan kong maging matatag. Para sa mga anak ko. Ngunit isang gabi, habang pauwi kami, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking tiyan. Napasigaw ako. Itinigil ni Carla ang sasakyan sa gilid ng daan. Nagpapanik. Tumawag siya sa 911. Buntis, 30 linggo, matinding sakit, narinig kong sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Dumating ang ambulansya sa loob ng ilang minuto. Habang isinasakay ako, ang mga ilaw ng syudad ay tila naghahalo-halo. Madilim. Nakakasilaw. Hawak ni Carla ang kamay ko. Huwag kang bibitaw, sabi niya. Habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya sa kahabaan ng EDSA, naramdaman ko ang isang malakas na pagyanig. Isang nakakabinging tunog ng bakal na nagkikiskisan. Tumagilid ang ambulansya. Tumama ang ulo ko. Bago ako mawala ng malay, sa sirasirang pinto, nakita ko ang isang lalaking nakaitim na hoodie. Nakatitig sa akin. Bago siya nawala sa dilim. Ang huli kong narinig ay isang boses ng lalaki, kalmado pero may otoridad. Dalhin ninyo siya ng maingat, buntis siya. At ang boses ni Carla. Siya si Ginoong Anton Ramirez, ang bilyonaryong investor. Nasa likod lang natin siya. Nakita niya ang lahat. Nagising ako sa nakakasilaw na puting ilaw ng ospital. Ang S. Lux Medical Center.
Narinig ko ang sabi ng doktor. Hindi na natin mapipigilan. Emergency cesarean. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tatlong magkakasunod na iyak. Mahina. Ngunit buhay. Iana, Kenji at Nico. Buhay ang mga anak ko. Nang muli akong magkamalay, nakita ko si Ginoong Ramirez na kausap ang mga doktor. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin, sabi niya. Siguraduhin ninyong matatanggap niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Nang magtama ang aming mga mata, isang pakiramdam ng kaligtasan ang bumalot sa akin. Ngunit nang lumapit siya, may ibinulong siya na nagpatindig ng aking mga balahibo. Marisa, ang preno ng ambulansya. Pinutol ito. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang babala. Tumingin ako sa aking mga anak sa inkubator. Napuno ng determinasyon ang aking puso. Kung sino man kayo, bulong ko, nabigo kayo. Mga kapamilya, ang bawat pagsubok sa buhay ni Marisa ay tila isang malaking alon na sumasalpok sa kanya. Ngunit sa gitna ng unos, natuklasan niya ang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa tingin ninyo, anong aral ang pinakamahalaga sa bahaging ito ng kwento ni Marisa? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba at pakishare din po ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng pag-asa. Abangan ang susunod na bahagi ng pinilit niyang diborsyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dinala kami ni Carla sa isang maliit na villa sa Batangas. Isa ito sa mga ari-arian na bahagi ng trust fund ni Mama. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahanap ako ng kapayapaan. Ang tunog ng alon. Ang amoy ng dagat. Ang katahimikan. Dito, sinimulan kong buuin muli ang aking sarili. Ang bawat araw ay may bagong ritmo. Pagpapakain sa mga bata. Pagpapatulog. Pagsusulat sa isang journal. Ang bawat maliit na ngiti ni Ana. Ang bawat malikot na sipa ni Kenji, ang bawat mapanuring tingin ni Nico, ang mga ito ang naging lakas ko. Ang paggaling ay dumating ng dahan-dahan, tulad ng pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Madalas kaming dalawin ni Ginoong Ramirez. Nagdadala siya ng mga supply at mga payo. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay. Isang hapon, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Napansin ko ang isang itim na EV na madalas na nakaparada malapit sa dalampasigan. Hindi ito gumagalaw. Nagmamasid lang. Nagsimula akong kabahan. Alam kong hindi pa tapos si Cardo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kumabog ang dibdib ko. Sa dilim, nakita ko ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa baby monitor. Isang ilaw na wala doon dati. May nagmamasid sa amin. Mula sa loob mismo ng bahay. Kinabukasan, tumawag si Ginoong Ramirez. Marisa, may nagtangkang pasukin ang files ng iyong trust fund, sabi niya. Doon ko napagtanto. Ang bawat hakbang ko ay binabantayan. Ang bawat galaw ko ay sinusuri. Hindi ito simpleng paninira. Ito ay isang laro. Isang psikolohikal na laro na nais ni Cardo na talunin ko. Habang nagbabasa ako ng libro isang gabi, isang linya ang tumatak sa aking isipan. Ang bawat aksyon na gagawin mo ay isang boto para sa uri ng taong gusto mong maging. Mula noon, bawat araw, bumoto ako. Bumoto akong maging matatag. Dumating si Ginoong Ramirez kinabukasan, hindi nag-iisa. Kasama niya si Ginoong Benji Ramos, isang eksperto sa cybersecurity. Ang itim na EV na nakikita mo ay sa akin, pag-amin ni Ginoong Ramirez. Binabantayan kita matapos kong makatanggap ng babala. Ngunit ang nawalang kuryente at ang kumikislap na ilaw iyon ay iba. Ginalugad ni Ginoong Benji ang buong bahay. At natagpuan niya ito.
Isang maliit na satellite router na nakatago sa ilalim ng sahig ng nursery. Nagpapadala ito ng live na video at audio sa isang hindi kilalang lokasyon. Propesyonal ang pagkakagawa, sabi ni Ginoong Benji. Hindi ito gawa-gawa lang. Nanlamig ako. May nanonood sa aking mga anak. Hindi ka lang niya tinatakot, Marisa, paliwanag ni Ginoong Ramirez. Nangangalap siya ng ebidensya. Gusto niyang palabasin na ikaw ay paranoid. Na ikaw ay nawawala sa sarili. Ito pala ang laro niya. Isang larong marumi. Isang larong walang puso. Habang inaayos ni Ginoong Ramirez ang isang bagong, naka-encrypt na sistema ng seguridad para sa amin, hindi ko maiwasang magtanong. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Huminto siya sa kanyang ginagawa. Tumingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng isang kalungkutan na tila pamilyar. Dahil minsan, nawala rin sa akin ang lahat, sabi niya sa mahinang boses. Ang asawa ko, ang kapayapaan ko. May nagsinungaling at naniwala ang mundo. Walang sinuman ang nararapat na malunod ng mag-isa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malalim na ugnayan. Hindi lang siya ang tagapamahala ng aking mana. Siya ay isang kaluluwang nakakaunawa. Isang kakampi. Nang gabing iyon, habang paalis na siya, isang pakiramdam ng seguridad ang bumalot sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit habang nakatingin ako sa bintana, sa malayo, nakita ko ang isang maliit na ilaw na kumislap ng 2 beses. Isang senyas. At alam ko sa puso ko hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lang ito, matapos ang lahat, sa gitna ng Batangas at sa pangangalaga ni Ginoong Anton Ramirez, unti-unti kong nabuo ang aking sarili. Dumating ang panahon na kinailangan kong harapin ang mundo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang may-ari. Natanggap ko ang opisyal na pahintulot na pamahalaan pansamantala ang Reyes Holdings, ang legacy ni Mama. Nagtayo ako ng opisina sa Ayala Avenue, sa Makati, isang lugar na puno ng matatayog na gusali at mga pangarap. Bawat pirma ko sa kontrata, bawat pulong na aking dinaluhan, ay tila paghugot ng hininga mula sa ilalim ng tubig. Mahirap. Ngunit alam kong kinaya ko. Naramdaman ko ang paglakas ng aking loob, ang pagbabalik ng aking tinig. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang malabong ulap dahil patuloy na naglalabas ng mga tsismis at paninira si Cardo. Naghain siya ng petisyon para sa joint custody ng aming mga anak at humingi ng mental health evaluation para sa akin. Inakusahan niya ako ng pagiging paranoid, ng pag-imbento ng lahat ng pagsubaybay na nangyari. Gumamit siya ng mga troll farm at mga influencer para sirain ang aking pangalan sa social media. Ang sakit. Paulit-ulit niya akong sinasaksak, ngunit sa bawat saksak, lalo akong nagiging matatag. Hindi ko na pwedeng manahimik. Iyon ang sabi ni Ginoong Ramirez at ni Attorney Carla. Marisa, kailangan mong lumabas. Ikwento mo ang iyong kwento sa sarili mong boses. Natakot ako. Hindi ko akalain na darating ang araw na haharap ako sa milyon-milyong tao. Ngunit nang makita ko ang mga anak ko, sina Iana, Kenji, at Nico, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga mata, alam kong kailangan kong gawin. Isang umaga, humarap ako sa mga kamera ng isang pambansang telebisyon. Bumigat ang bawat paghinga ko. Sa ilalim ng nagliliwanag na ilaw ng studio, ipinahayag ko ang aking kwento. Umiyak ako, sabi ko, noong pinirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo. Nadurog ako noong akala kong mawawala sa akin ang aking mga anak. Ngunit ang kahinaan ay hindi kabaliwan, ito ay pagiging tao. Tiningnan ko ng diretso ang kamera. Si Ginoong Anton Ramirez ay literal na nagligtas ng aking buhay. Ngunit hindi siya ang aking kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa survival. Ang aking kwento ay tungkol sa 3 batang isinilang ng maaga, na nagturo sa akin ng tunay na lakas. Napuno ng katahimikan ang studio.
Ang mga kasamahan ko, kahit ang mga crew, ay huminto sa kanilang ginagawa. Lumaganap ang aking kwento sa buong bansa. Ang hashtag na #hustisya para kay Marisa ay naging trending sa loob ng ilang oras. Maraming babae, mga nanay at maging mga mamamahayag ang sumuporta sa akin. Naramdaman ko ang pagbabago. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laro. Kinagabihan, habang nakatayo ako sa bintana ng aking opisina sa Makati, tumunog ang aking cellphone. Isang email. Mula kay Cardo. May kalakip na larawan. Isang larawan namin ni Ginoong Ramirez na magkahawak ang kamay sa opisina. May nakasulat na mensahe. Makikita tayo sa korte, mahal. Muling nagdilim ang aking mundo. Dumating ang taglagas sa Maynila. Dala ang malamig na hangin at mga naglalaglagang dahon sa kahabaan ng Ayala Avenue. Isang imbitasyon ang nakapatong sa aking mesa. Ang taunang charity gala ng mga bata, na ngayong taon ay pinangungunahan ni Cardo at ng kanyang public relations na kabit, si Sandy. Isang patibong. Alam ko. Pero alam ko rin na ito ay isang entablado. Kung mananahimik ako, magiging multo lang ako sa kwento nila. Kung lilitaw ako ang magiging balita. Iyon ang sabi ko kay Ginoong Ramirez at kay Attorney Carla. Susubukan kanyang ipahiya sa publiko, babala ni Ginoong Ramirez. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay hindi na malambot kundi matatag. Kung gayon, hayaan ninyo siyang subukan. Nang gabing iyon, ang The Peninsula Manila ay nagniningning na parang likidong ginto sa ilalim ng mga chandelier. Ang mga paparazzi ay nakahanay sa red carpet. At pagkatapos, isang katahimikan. Dumating ako. Nakasuot ng isang simpleng off-white na damit, walang diamante, walang kislap. Buhok na nakatali, banayad na makeup, pero ang aking presensya ay tila nagliliwanag. Lahat ng kamera ay bumaling sa akin. Ginang Reyes, totoo po bang kayo ay nagnakaw ng pondo? Sigaw ng isang mamamahayag. Umiti lang ako. Ang katotohanan ay nakaligtas na sa mas malalalang kasinungalingan. Sa loob ng ballroom, isang dagat ng mga baso ng champagne at mga bulungan. Nakita ko si Cardo, nakasuot ng perpektong tuksedo. Si Sandy ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang accessory. Nang makita niya ako, ang kanyang mapanuyang ngiti ay nawala ng isang iglap. Aba, sabi niya nang lumapit ako. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka rito, mahal. Tinitigan ko siya ng malamig. Hindi mo pa rin ako minamaliit. Sumingit si Sandy, ang kanyang boses ay matamis ngunit nakalalason. Mag-ingat ka, Cardo, baka mag-live siya at umiyak muli. Umiti lang ako. Sandy, huwag kang mag-alala. Inilalaan ko ang aking mga luha para sa mga taong may kaluluwa. Dumating si Ginoong Ramirez sa tabi ko, inialok ang kanyang braso. Ang enerhiya ng silid ay nagbago. Ang mga photographer ay nagkasa ng kanilang mga kamera. Tara na, tanong niya. Naningkit ang mata ni Cardo. Akala mo ba, sa pagpapakita sa ibang lalaki, magiging inosente ka na? Kalmado ang boses ni Ginoong Ramirez, ngunit matalim. Hindi, ngunit ginagawa siyang hindi mahawakan. Sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ng host ang mikropono. Ngayong gabi, pinararangalan natin ang mga nagtatayo ng pag-asa para sa mga batang nangangailangan. Ginang Maria Elena Reyes, bibigyan mo ba kami ng karangalan na magbigay ng pangunahing pananalita? Ngumiti si Cardo. Aba, magandang pakinggan iyan. Naglakad ako patungo sa podium. Napuno ng katahimikan ang ballroom. Nang simulan kong buuin muli ang Reyes Foundation, marami ang nagsabi na hindi ako karapat-dapat. Masyadong emosyonal. Masyadong wasak. Ngunit marahil ang mga taong nasira ay mas nakaunawa ng pangangailangan kaysa sinuman. Ngayong gabi, hindi ako narito para patunayan ang aking halaga. Narito ako para parangalan ang mga hindi sumuko, kahit na sinabi ng mundo na hindi sila karapat-dapat. Nagkaroon ng malakas na palakpakan. Tumigas ang mukha ni Cardo.
Sa sandaling iyon, dumating si Attorney Carla Santos sa likuran, ay hawak na cellphone at mabilis na bumulong kay Ginoong Ramirez. Nakatanggap siya ng isang encrypted email mula sa isang hindi kilalang sender, isang file. Binasa ito ni Ginoong Ramirez at natigilan. Lumapit siya sa akin. Nasa atin na, bulong niya. Ang mga transfer na ginamit ni Cardo para siraan ka ay na-trace sa kanyang sariling offshore account. Siya ang nagpadala nito. Nanlaki ang mga mata ko. Sigurado ka? Tumango si Carla. Positibo. Mayroon tayong digital evidence. Huminga ako ng malalim. Nagbago ang buong gabi. Itinaas ni Cardo ang kanyang baso, nangungutya. Para sa pangalawang pagkakataon, mahal. Ngumiti ako ng malamig. Para sa huling pagkakataon, Cardo. Mga kapamilya, ang bawat desisyon ni Marisa ay isang hakbang patungo sa kalayaan niya. Ang bawat salita niya ay sandata sa laban para sa kanyang dangal. Kung QSC inihid essay, Jeffrey tulungan akong magkomento ng numerong 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking paghihikayat upang maikwento ko pa ang huling bahagi. Mag-iwan lang po kayo ng komento at pakishare din po ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kinabukasan, matapos ang gala, hindi lang ang buong Maynila ang nagbubulungan, kundi maging ang mga pahayagan. Ang pagkapahiya ni Cardo ang laman ng bawat balita. Ang tahimik kong paninindigan ang pinag-uusapan sa bawat talk show. Ngunit habang abala ang mundo sa espekulasyon, abala rin kami ni Attorney Carla at ni Ginoong Anton Ramirez sa Makati, nagtitipon ng ebidensya. Ang mesa ay puno ng mga nakalimbag na email, mga bank transfer, at mga internal memo. Lumikha siya ng isang labyrinth ng mga ghost companies, bulong ni Carla. Cayman Islands, Zurich, maging sa Singapore. Bawat sentimo ng nawawalang pondo mula sa trust fund ay diretsong napunta sa Alcantara Holdings sa ilalim ng mga peking pangalan. Lumapit si Ginoong Ramirez. Alam niyang itago ito, ngunit hindi perpekto. Tingnan ninyo rito. Magkaparehong signature, iba lang ang timestamp. Nakalimutan niyang baguhin ang metadata. Napahawak ako sa aking sentido. Mayroon kaming ebidensya na siya mismo ang gumawa ng lahat. Hindi lang iyon. Mayroon din kaming sapat na ebidensya para patunayan na nagwaldas din siya ng pondo mula sa kanyang sariling kumpanya. Ginamit niya ang Reyes Foundation bilang cover at tinangka niya akong isisi rito. Nagbukas ang pinto ng opisina. Isang mahinang boses ang nagsalita. Marahil matutulungan ko kayo. Lumingon kami. Nakatayo si Andrea Gomez, Andy, ang dati niyang executive assistant. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang kamay, hawak ang isang e-tech drive. Hindi ko na po kayang magsinungaling para sa kanya, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Nagtrabaho siya para kay Cardo bago pa man kami nagdiborsyo. Alam niya ang lahat. Ang mga offshore transfer, ang mga peking resibo, maging ang mga private investigator na kinuha niya para sundan ako. Sinabi raw niya na gusto lang niya ng ebidensya ng aking pagiging unstable. Hindi raw niya alam na sasaktan ako. Inabutan siya ni Ginoong Ramirez ng isang basong tubig. Ginagawa mo ang tama ngayon, Andy, sabi niya. At iyon ang mahalaga. Isinaksak ni Andy ang e-TV drive sa laptop ni Carla. Napuno ng mga scanned receipts, email, at recorded calls ang screen. May isang file name na nagpatindig ng balahibo ko. Lif 2104 WAV. Nag-click si Carla. Umalingaw-ngaw sa mga speaker ang boses ni Cardo. Malamig. Walang awa. Siguraduhin mong magmumukha siyang hysterical sa publiko. I leak ang mga hospital report. Ang mga larawang umiiyak. Gusto ko ng narrative. Ang unstable heiress. Kapag nasa akin na ang custody, tahimik siyang mawawala.
Napuno ng katahimikan ang silid. Niyakap ko ang aking bibig. Nagniningning ang aking mga mata, ngunit matatag ang aking boses. Sapat na ito, bulong ni Carla. Ito ang maglilibing sa kanya. Huminga ng malalim si Ginoong Ramirez. Isang kalahating pagluwag, kalahating galit. Ihaharap namin ang lahat sa korte at sa media ng sabay-sabay. Wala nang paghihintay. Ngunit bago pa makasagot si Carla, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang boses ng lalaki na may distortion ang nagsalita. Akala mo ba ililigtas siya ng mga file na iyon? Subukan mong tumingin sa labas ng iyong opisina. Nanlamig si Carla. Mabilis na lumingon si Ginoong Ramirez sa bintana. Sa kabilang kalye, isang lalaking nakasuot na maitim na jacket ang nakatayo sa rooftop. Kumikinang ang lens ng kamera sa sikat ng araw. Mabilis na isinara ni Ginoong Ramirez ang mga blinds. Alam niya na nasa atin na ang mga file. Kinuha ni Carla ang kanyang bag, kailangan na nating umalis. Ang mga orihinal na ebidensya ay mananatili sa akin. Kayo ay dumaan sa magkahiwalay na ruta. Kumabog ang dibdib ko habang hinawakan ako ni Ginoong Ramirez sa braso at dinala kami sa service staircase. Sa labas, bumusina ang mga sasakyan. Ang syudad ay tila bumubulusok sa adrenaline. Naghihintay ang sasakyan ni Ginoong Ramirez sa bangketa. Habang binabagtas namin ang trapiko, sabi niya, kapag ito ay nailabas sa publiko, wala nang atrasan. Tumingin ako sa bintana, ang aking refleksyon ay humalo sa skyline ng Maynila. Mabuti, bulong ko. Hindi na ako aatras. Ngunit habang nawawala kami sa kaguluhan ng Maynila, isang itim na SUV ang sumusunod sa amin sa isang palaging distansya. At sa loob, pinagmamasdan ni Cardo ang bawat galaw namin, bumubulong, hayaan mo silang tumakbo. Ang susunod na galaw ay akin. Madaling araw, ang kalangitan sa Maynila ay isang kulay abo. Nakatayo ako sa harap ng korte ng Maynila, nakasuot ng isang navy blue na damit, ang buhok ay nakatali. Ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay ay itinago ko sa aking bulsa. Hindi na ito simpleng custody hearing, ito ay isang digmaan. Ginawa ni Cardo ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang mapanlinlang na karisma. Sa loob, ang courtroom ay puno ng mga kamera at bulong-bulungan. Nakaupo si Cardo sa panig ng depensa, maayos at mayabang. Sa tabi niya, si Sandy, na may parehong ngiti na ibinigay niya sa akin noong araw na pinirmahan ko ang papeles ng diborsyo. Mayabang, malupit, sigurado na muli akong madudurog. Ngunit hindi ako nadurog. Umupo ako sa tabi ni Attorney Carla at ni Ginoong Anton Ramirez. Tuwid ang likod, matatag ang tingin. Pumasok ang judge, isang seryosong babae na kilala sa kanyang zero tolerance sa mga drama. Kaso numero 1834662, anunsyo niya. Alcantara laban sa Reyes. Custody hearing at counterclaim para sa fraud. Unang tumayo ang abogado ni Cardo, elegante at sanay. Ginang judge, ang aking kliyente ay humihingi ng exclusive custody batay sa psychological instability at financial misconduct ni Ginang Reyes, na parehong ipinakita ng kanyang pabago-bagong pag-ugali at mga leak transfer mula sa kanyang trust fund. Napahigpit ang aking panga, ngunit nanatili akong tahimik. Huwag kang mag-react, bulong ni Carla. Hintayin mo ang ating pagkakataon. Pagkatapos, turn na ni Carla. Tumayo siya, matatag ang boses. Ginang judge, mayroon kaming ebidensya na nagpapakita na ang parehong mga transfer na iyon ay nagmula kay Ginoong Alcantara, na dinisenyo upang isisi sa aking kliyente. Mayroon din kaming recorded confession mula sa kanyang assistant at forensic evidence ng data manipulation. Napuno ng bulong-bulungan ang silid. Nawala ang pagmamayabang ni Cardo. Sumimangot ang judge. Handa ba kayong ipakita ang mga ebidensyang iyon? Tumango si Carla. Opo, ginang judge.
Kasama ang testimonya ni Ginang Andrea Gomez, ang dating executive assistant ni Ginoong Alcantara. Nangutya ang abogado ni Cardo. Ang parehong assistant na nasa ilalim ng investigasyon para sa data theft. Isang convenient witness. Ngumiti si Carla. Marahil, ngunit mayroon din kaming supwena na nagpapatunay sa kanyang mga file at ang kanyang pisikal na presensya rito ngayon. Tumango ang judge. Ipagpatuloy. Si Andy, maputla ngunit determinado, ay umakyat sa witness stand. Nanginginig lang ang boses niya ng isang beses. Inutusan ako ni Ginoong Alcantara na pekihin ang mga record at i-leak ang mga personal na larawan ni Ginang Reyes sa media. Nagbayad din siya ng mga private contractors para guluhin ang kanyang medical at financial record. Tumayo si Cardo. Mga kasinungalingan. Binabayaran siya para sabihin iyan. Umupo ka, Ginoong Alcantara, babala ng judge. Nagpatuloy si Andy, mas matatag ang boses. Sinabi niya sa akin, Kote, masyado siyang marupok para makaligtas sa isa pang eskandalo. Isang tulak pa at guguho siya. Napuno ng bulungan ang silid. Pinigilan ko ang aking mga luha, ngunit nanatili akong kalmado. Inabot ni Carla ang isang e-clip drive sa judge. Para sa record, ginang judge, naglalaman ito ng mga orihinal na recording. Isinaksak ng judge ang drive at pinindot ang play. Umalinggaw-ngaw ang boses ni Cardo sa mga speaker. Gawin siyang parang baliw. Ako ang bahala sa lahat. Nanlamig si Cardo. Ang lahat ng kamera ay bumaling sa kanya. Naging puti ang mukha ni Sandy. Tapos na, bulong ni Ginoong Ramirez sa akin. Tapos na siya. Ngunit hindi si Cardo ang tipo na sumusuko. Hindi iyan buo, sigaw niya. Iyan ay di. Binagsak ng judge ang kanyang gavel. Sapat na, Ginoong Alcantara. Bumaling siya sa akin. Ginang Reyes, ang iyong pagiging mahinahon sa paglilitis na ito ay malaki ang sinasabi. Pansamantalang ipinagkakaloob ng korte sa iyo ang full custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hinawakan ni Carla ang aking balikat. Paglabas namin ng korte, nagkaroon ng flash ng kamera. Sumigaw ang mga mamamahayag ng mga tanong, ngunit hindi ako huminto. Tumingin ako kay Ginoong Ramirez. Tapos na rin, bulong ko. Umiling siya. Hindi pa. Ang mga taong tulad niya ay hindi tahimik na natatalo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Carla. Nawala ang ngiti niya. Si Andy. Hindi siya nakarating sa safe house pagkatapos ng trial. Huminto ang ihis niya 2 kanto mula rito. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin, huminto? Lumunok si Carla, nalalaki ang mga mata. Ganap na huminto. At sa kabilang panig ng syudad, isang itim na sedan ang nakaparada sa ilalim ng tulay, umaambon sa bubong nito. Sa loob, mahinang kumikinang ang cellphone ni Andy sa upuan ng passenger, nagre-record pa rin. Ang huling tunog na naitala ay ang bulong ni Security Chief Rico, mga order ay nasunod. Nagbukas ang pinto ng opisina. Isang mahinang boses ang nagsalita. Marahil matutulungan ko kayo. Lumingon kami. Nakatayo si Andrea Gomez, Andy, ang dati niyang executive assistant. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang kamay, hawak ang isang e-clip drive. Hindi ko na po kayang magsinungaling para sa kanya, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Nagtrabaho siya para kay Cardo bago pa man kami nagdiborsyo. Alam niya ang lahat. Ang mga offshore transfer, ang mga peking resibo, maging ang mga private investigator na kinuha niya para sundan ako. Sinabi raw niya na gusto lang niya ng ebidensya ng aking pagiging unstable. Hindi raw niya alam na sasaktan ako. Inabutan siya ni Ginoong Ramirez ng isang basong tubig. Ginagawa mo ang tama ngayon, Andy, sabi niya. At iyon ang mahalaga.
Isinaksak ni Andy ang e-TV drive sa laptop ni Carla. Napuno ng mga scanned receipts, email, at recorded calls ang screen. May isang file name na nagpatindig ng balahibo ko. Lif 2104 WAV. Nag-click si Carla. Umalingaw-ngaw sa mga speaker ang boses ni Cardo. Malamig. Walang awa. Siguraduhin mong magmumukha siyang hysterical sa publiko. I leak ang mga hospital report. Ang mga larawang umiiyak. Gusto ko ng narrative. Ang unstable heiress. Kapag nasa akin na ang custody, tahimik siyang mawawala. Napuno ng katahimikan ang silid. Niyakap ko ang aking bibig. Nagniningning ang aking mga mata, ngunit matatag ang aking boses. Sapat na ito, bulong ni Carla. Ito ang maglilibing sa kanya. Huminga ng malalim si Ginoong Ramirez. Isang kalahating pagluwag, kalahating galit. Ihaharap namin ang lahat sa korte at sa media ng sabay-sabay. Wala nang paghihintay. Ngunit bago pa makasagot si Carla, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang boses ng lalaki na may distortion ang nagsalita. Akala mo ba ililigtas siya ng mga file na iyon? Subukan mong tumingin sa labas ng iyong opisina. Nanlamig si Carla. Mabilis na lumingon si Ginoong Ramirez sa bintana. Sa kabilang kalye, isang lalaking nakasuot na maitim na jacket ang nakatayo sa rooftop. Kumikinang ang lens ng kamera sa sikat ng araw. Mabilis na isinara ni Ginoong Ramirez ang mga blinds. Alam niya na nasa atin na ang mga file. Kinuha ni Carla ang kanyang bag, kailangan na nating umalis. Ang mga orihinal na ebidensya ay mananatili sa akin. Kayo ay dumaan sa magkahiwalay na ruta. Kumabog ang dibdib ko habang hinawakan ako ni Ginoong Ramirez sa braso at dinala kami sa service staircase. Sa labas, bumusina ang mga sasakyan. Ang syudad ay tila bumubulusok sa adrenaline. Naghihintay ang sasakyan ni Ginoong Ramirez sa bangketa. Habang binabagtas namin ang trapiko, sabi niya, kapag ito ay nailabas sa publiko, wala nang atrasan. Tumingin ako sa bintana, ang aking refleksyon ay humalo sa skyline ng Maynila. Mabuti, bulong ko. Hindi na ako aatras. Ngunit habang nawawala kami sa kaguluhan ng Maynila, isang itim na SU ang sumusunod sa amin sa isang palaging distansya. At sa loob, pinagmamasdan ni Cardo ang bawat galaw namin, bumubulong, hayaan mo silang tumakbo. Ang susunod na galaw ay akin. Madaling araw, ang kalangitan sa Maynila ay isang kulay abo. Nakatayo ako sa harap ng korte ng Maynila, nakasuot ng isang navy blue na damit, ang buhok ay nakatali. Ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay ay itinago ko sa aking bulsa. Hindi na ito simpleng custody hearing, ito ay isang digmaan. Ginawa ni Cardo ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang mapanlinlang na karisma. Sa loob, ang courtroom ay puno ng mga kamera at bulong-bulungan. Nakaupo si Cardo sa panig ng depensa, maayos at mayabang. Sa tabi niya, si Sandy, na may parehong ngiti na ibinigay niya sa akin noong araw na pinirmahan ko ang papeles ng diborsyo. Mayabang, malupit, sigurado na muli akong madudurog. Ngunit hindi ako nadurog. Umupo ako sa tabi ni Attorney Carla at ni Ginoong Anton Ramirez. Tuwid ang likod, matatag ang tingin. Pumasok ang judge, isang seryosong babae na kilala sa kanyang zero tolerance sa mga drama. Kaso numero 1834662, anunsyo niya. Alcantara laban sa Reyes. Custody hearing at counterclaim para sa fraud. Unang tumayo ang abogado ni Cardo, elegante at sanay. Ginang judge, ang aking kliyente ay humihingi ng exclusive custody batay sa psychological instability at financial misconduct ni Ginang Reyes, na parehong ipinakita ng kanyang pabago-bagong pag-ugali at mga leak transfer mula sa kanyang trust fund. Napahigpit ang aking panga, ngunit nanatili akong tahimik. Huwag kang mag-react, bulong ni Carla.
hintayin mo ang ating pagkakataon. Pagkatapos, turn na ni Carla. Tumayo siya, matatag ang boses. Ginang Judge, mayroon kaming ebidensya na nagpapakita na ang parehong mga transfer na iyon ay nagmula kay Ginoong Alcantara, na dinisenyo upang isisi sa aking kliyente. Mayroon din kaming recorded confession mula sa kanyang assistant at forensic evidence ng data manipulation. Napuno ng bulong-bulungan ang silid. Nawala ang pagmamayabang ni Cardo. Sumimangot ang judge. Handa ba kayong ipakita ang mga ebidensyang iyon? Tumango si Carla. Opo, Ginang Judge. Kasama ang testimonya ni Ginang Andrea Gomez, ang dating executive assistant ni Ginoong Alcantara. Nangutya ang abogado ni Cardo. Ang parehong assistant na nasa ilalim ng investigasyon para sa data theft. Isang convenient witness. Ngumiti si Carla. Marahil, ngunit mayroon din kaming supwena na nagpapatunay sa kanyang mga file at ang kanyang pisikal na presensya rito ngayon. Tumango ang judge. Ipagpatuloy. Si Andy, maputla ngunit determinado, ay umakyat sa witness stand. Nanginginig lang ang boses niya ng isang beses. Inutusan ako ni Ginoong Alcantara na pekihin ang mga record at i-leak ang mga personal na larawan ni Ginang Reyes sa media. Nagbayad din siya ng mga private contractors para guluhin ang kanyang medical at financial record. Tumayo si Cardo. Mga kasinungalingan. Binabayaran siya para sabihin iyan. Umupo ka, Ginoong Alcantara, babala ng judge. Nagpatuloy si Andy, mas matatag ang boses. Sinabi niya sa akin, Kote, masyado siyang marupok para makaligtas sa isa pang eskandalo. Isang tulak pa at guguho siya. Napuno ng bulungan ang silid. Pinigilan ko ang aking mga luha, ngunit nanatili akong kalmado. Inabot ni Carla ang isang e-clip drive sa judge. Para sa record, Ginang Judge, naglalaman ito ng mga orihinal na recording. Isinaksak ng judge ang drive at pinindot ang play. Umalinggaw-ngaw ang boses ni Cardo sa mga speaker. Gawin siyang parang baliw. Ako ang bahala sa lahat. Nanlamig si Cardo. Ang lahat ng kamera ay bumaling sa kanya. Naging puti ang mukha ni Sandy. Tapos na, bulong ni Ginoong Ramirez sa akin. Tapos na siya. Ngunit hindi si Cardo ang tipo na sumusuko. Hindi iyan buo, sigaw niya. Iyan ay di. Binagsak ng judge ang kanyang gavel. Sapat na, Ginoong Alcantara. Bumaling siya sa akin. Ginang Reyes, ang iyong pagiging mahinahon sa paglilitis na ito ay malaki ang sinasabi. Pansamantalang ipinagkakaloob ng korte sa iyo ang full custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hinawakan ni Carla ang aking balikat. Paglabas namin ng korte, nagkaroon ng flash ng kamera. Sumigaw ang mga mamamahayag ng mga tanong, ngunit hindi ako huminto. Tumingin ako kay Ginoong Ramirez. Tapos na rin, bulong ko. Umiling siya. Hindi pa. Ang mga taong tulad niya ay hindi tahimik na natatalo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Carla. Nawala ang ngiti niya. Si Andy. Hindi siya nakarating sa safe house pagkatapos ng trial. Huminto ang ihis niya 2 kanto mula rito. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin, huminto? Lumunok si Carla, nalalaki ang mga mata. Ganap na huminto. At sa kabilang panig ng syudad, isang itim na sedan ang nakaparada sa ilalim ng tulay, umaambon sa bubong nito. Sa loob, mahinang kumikinang ang cellphone ni Andy sa upuan ng passenger, nagre-record pa rin. Ang huling tunog na naitala ay ang bulong ni Security Chief Rico, mga order ay nasunod. Bumalot sa akin na parang mainit na yakap. Ngunit bago pa ako makasagot, pumasok si Carla, hawak ang cellphone. Nirehistro ng AC ang Alcantara Holdings. Nasa lahat ng channel. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ngayon na.
Tumango si Carla. Natagpuan nila ang lahat. Mga offshore account, mga fraudulent ghost companies, maging ang ebidensya na sinuhulan niya ang mga auditor. Gumuho ang imperyo ni Cardo. Huminga ng malalim si Ginoong Ramirez. Isang pinaghalong pagluwag at pag-iingat. Aatake siya bago siya bumagsak. Manatili ka sa bahay ngayon. Double ang security. Tumango ako, niyakap si Carla. Salamat sa lahat. Ngumiti si Carla. Huwag mo akong pasalamatan. Gusto ko ang aking mga tagumpay na may tiyampan. Nang umalis si Carla, bumalik ang katahimikan sa apartment. Umupo ako sa tabi ni Ginoong Ramirez, pinagmamasdan ang sikat ng araw na sumasayaw sa kanyang mukha. Kapag ito ay natapos na, bulong ko, ano ang mangyayari pagkatapos? Tiningnan niya ako ng matagal. Kung gayon, sa wakas ay makakapili ka ng isang buhay, hindi isang itinayo mula sa takot o survival, kundi mula sa kapayapaan, anuman ang kahulugan yon para sa iyo. Sumikip ang dibdib ko. At ikaw? Mananatili ako rito, sabi niya, kung gusto mo. Napuno ng katahimikan ang pagitan namin, siksik at magiliw. Pagkatapos, isang iyak mula sa nursery ang pumutol sa sandali. Tumayo ako, umiti sa kabila ng luha. Mukhang may nagising. Naglaho ako sa nursery, binuhat si Nico sa aking bisig. Tumawa ang bata, hinila ang aking buhok. Ligtas ka na, bulong ko. Ligtas na tayong lahat. Nang gabing iyon, kumain kami ng sama-sama, si Ginoong Ramirez, ako, at ang kambal, walang pinag-uusapang negosyo, walang court file, walang multo. Tanging tawanan, pasta, at liwanag ng kandila. Nagkwento si Ginoong Ramirez tungkol sa kanyang yumaong asawa, tungkol sa pagluluksa, kung paano ang paggaling ay hindi nagbubura ng sakit, kundi nagbabago nito. Nakinig ako, naramdaman ang isang bagay na nagbabago sa loob ko, isang marupok at nagniningning na piraso. Habang lumalalim ang gabi, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa balcony, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Sumama siya sa akin ng tahimik, inalok ako ng isang baso ng alak. Para saan ang toast? Tanong ko, habang pinaghahampas ang aming mga baso. Para sa pangalawang pagkakataon, sabi niya. Umiti ako, nagniningning ang mga mata, at para sa pakiramdam na sa wakas ay ligtas na. Sandaling wala ng iba kundi ang bulong ng Maynila sa ibaba, at ang tibok ng isang bagong bagay sa pagitan namin. Ngunit malayo, sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng isang penthouse na puno ng mga walang laman na bote at durog na pagmamalaki, pinanood ni Cardo ang aking larawan sa isang gossip site at bumulong, masiyahan ka sa iyong seguridad, Marisa, dahil ang kapayapaan ay hindi panghabang buhay. Sa pagtatapos ng taglagas, ang hangin sa Maynila ay nagdala ng uri ng lamig na nagpapakinis sa syudad, mas malinis, na parang ang katotohanan ay sa wakas ay lumalabas sa gitna ng maraming taon ng kasinungalingan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Cardo Alcantara ay nangibabaw sa lahat ng mga headline. Alcantara Holdings, nasa ilalim ng federal investigation. Former CEO, inakusahan ng fraud, embezzlement, at witness tampering. Nakatayo ako sa aking balcony ng umagang iyon, may hawak na kape, balot sa isang malaking jumper ni Ginoong Ramirez. Nakita ko ang isang helikopter na lumilipad sa ibabaw ng Makati kung saan sinasalakay ng mga ahente ng federal ang mga opisina ni Cardo. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa syudad. Tumayo si Ginoong Ramirez sa tabi ko, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Attorney Lim. Panatilihin ang Reyes Foundation na hiwalay sa mga kahihinatnan. Ayaw nating magkahalo ang mga headline. Tinapos niya ang tawag at bumaling sa akin. Opisyal na. Pinatigil ng Series B ang lahat ng kanyang ari-arian. Tapos na ang kanyang imperyo. Huminga ako ng malalim, ang aking hininga ay bumubuo ng usok sa malamig na hangin. Itinayo niya ang lahat sa kasinungalingan. Oras lang ang binibilang bago ito gumuho. Tumango si Ginoong Ramirez. Oras, at ikaw.
Nang umagang iyon, dumating si Cardo sa kanyang opisina at natagpuan ang kaguluhan. Naglipa na ang mga ahente sa marmol na lobby, kinukumpiska ang mga computer at file. Hindi siya tiningnan ng kanyang assistant. Nag-flash ang mga kamera mula sa kalye habang sumisigaw ang mga mamamahayag ng mga tanong. Ginoong Alcantara, alam niyo ba ang tungkol sa formal na pag-akusa? Nagwaldas ba kayo ng pondo mula sa inyong sariling mga shareholder? Pinilit ni Cardo ang isang ngiti, sumakay sa kanyang Mercedes na may tahimik na pagmamataas ng isang lalaking tumatangging maniwala na nawalan siya ng kontrol. Ngunit nang hindi gumalaw ang kanyang chauffeur, bumulyaw siya. Sige, magmaneho ka. Lumingon ang chauffeur. Si Security Chief Rico. Tumigas ang panga ng bodyguard. Kailangan nating mag-usap. Naningkit ang mga mata ni Cardo. Tungkol saan? Tapos na ang kasunduan, sabi ni Security Chief Rico sa mahinang boses. Pinangakuan mo ako ng proteksyon, hindi ng sentensya ng kulungan. May pulis sa aking apartment kagabi. Sumabog ang ugali ni Cardo. Akala mo ba inosente ka? Sinunod mo ang mga order. Mga order ko. Ginagawa ka ring may kasalanan. Diretsong tumingin si Security Chief Rico. I-record ko ang lahat. Kung babagsak ako, babagsak ka muna. Sinunggaban siya ni Cardo, ngunit itinulak siya ni Security Chief Rico pabalik sa upuan. Dapat binayaran mo ako ng utang mo, boss. Binuksan niya ang pinto at nawala sa kalye, iniwan si Cardo na galit at mag-isa. Sa aking apartment, natanggap ko ang tawag ni Carla. Nangyayari na. Nahaharap si Cardo sa 37 kaso. Pinapatigil nila ang kanyang mga account sa buong mundo, mawawala sa kanya ang lahat. Umupo ako ng tahimik, ang aking mga anak ay naglalaro sa carpet sa malapit. Lahat maliban sa kanyang konsensya, bulong ko. Kung mayroon pa siya niyon, sabi ni Carla. Magkita tayo sa press conference bukas. Gusto ng piskal na nandoon ka. Nang gabing iyon, pumasok si Cardo sa kanyang penthouse, madilim, walang laman, tahimik. Wala na si Sandy. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang caller gay ay nagsasabing kay Anton Ramirez. Nag-aalangan siya. Pagkatapos ay sinagot. Kalmado ang boses ni Ginoong Ramirez, halos may habag. Dapat sumuko ka na, Cardo. Tapos na. Tumawa si Cardo ng may kapaitan. Palagi mo siyang gusto. Huwag kang magkunwari na para ito sa hustisya. Hindi ito kailanman tungkol sa kanya, Cardo, sabi ni Ginoong Ramirez. Ito ay tungkol sa taong pinili mong maging. Ang mga mata ni Cardo ay nagliliyab sa galit. Akala mo nanalo ka na? Hindi na siya kailanman magiging malinis. Mabilis makalimot ang mundo, Anton, at kapag nagsawa na sila sa kanyang kwento ng pagtubos, muli. Ang kanyang damit sa dressing room nakangiti. Alam mo ba, pinapanood ng buong bansa ang kasal na ito, hindi ba? Ang media, ang mga magasin, lahat. Tumawa ako. Hindi ako ikakasal para sa mga headline, ikinakasal ako para sa kapayapaan. Ang aking refleksyon sa salamin ay payapa, ang buhok ay nakatalin ng simple, ang satin dress ay timeless. Nakasabit sa aking lieg ang pendant ng aking ina, ang nakaukit na salitang itapang. Ito ay para sa kanya, bulong ko. Sa labas, naghihintay si Ginoong Anton Ramirez sa altar na tanaw ang Ite, Manila. Iba na ang hitsura niya ngayon, mas magaan, mas malaya. Ang kulay abo sa kanyang mga mata ay hindi nakalungkutan, ito ay tahanan. Sa tabi niya, tahimik na nakangiti si Attorney Joselim. Ang lalaking minsang tagapagbantay ng nakaraan ko, ngayon ay saksi sa aking kinabukasan. Nang magsimula ang musika, bumukas ang mga pinto. Pumasok ako. Ang buong silid ay tumayo. Ang aking mga hakbang ay matatag, sadyang, tila naglalakad hindi lamang patungo sa pag-ibig, kundi sa pagtubos mismo. Nang makarating ako sa tabi ni Ginoong Ramirez, bumulong siya, parang kapayapaan ka. Ngumiti ako.
At ikaw, parang lahat ng susunod. Malumanay na nagsalita ang officiant sa bulong ng ilog. Pareho kayong dumaan sa mga bagyo na hindi kailanman kayang lampasan ng karamihan. Ngayon, hindi kayo nangangako ng pagiging perpekto, nangangako kayo ng presensya. Pinahigpit ko ang kamay ni Ginoong Ramirez. Ang presensya ang tanging gusto ko. Nagpalitan kami ng mga handwritten vows, pinirmahan gamit ang parehong pluma na minsan ay sumelyo sa aming mga papeles ng diborsyo. Isang simbolo ng mga katapusan na muling isinilang bilang mga simula. Hindi ko ipinapangako na poprotektahan kita mula sa sakit, sabi ni Ginoong Ramirez, ngunit ipinapangako ko na sasamahan kita kapag dumating ito. At hindi ako nangangako ng perpektong pag-ibig, sagot ko. Kundi isang matapat, itinayo sa mga peklat, hindi ilusyon. Nang ipahayag ng officiant, maaari mo nang halikan ang nobya. Nagpalakpakan ang madla. Nag-flash ang mga kamera, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natinag. Yumuko ako at hinalikan si Ginoong Ramirez ng marahan, ang mundo ay lumabo sa paligid namin. Pinunasan ni Carla ang kanyang mga mata. Diyos ko, sumumpa akong hindi ako iiyak. Tumawa si Attorney Lim. Iyan ang nangyayari kapag ang hustisya ay nagiging romantiko. Sa labas, nagsimulang umulan ng nyebe, mahina, halos cinematic. Habang lumalabas kami sa pasyo, sumigaw ang mga mamamahayag ng mga tanong. Ginang Reyes, ano ang susunod? Tumingin ako sa kalangitan. Ngayon, umiti ako. Buhay. Sa wakas, buhay lang. Niyakap ako ni Ginoong Ramirez habang kinukuhanan kami ng mga photographer. Alam mo ba, bulong niya. Ang kwento mo ay ituturo sa mga klase ng business ethics balang araw. Tumawa ako. Sana laktawan nila ang mga bahagi kung saan ako umiiyak. Hindi, sabi niya, inalis ang isang hibla ng buhok sa aking mukha. Iyan ang bahagi na nagpaniwala sa lahat. Nang gabing iyon, sa reception, hinawakan ko ang aking kambal habang sumasayaw sila sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga fairy lights. Hinila ni Iana ang aking veil. Sinubukan ni Kenji ang mikropono. Tumawa ang mga bisita at lumakas ang musika. Nang matapos ang gabi, naiwan ako ng sandali, nakatingin sa skyline ng Maynila na sumasalamin sa ilog, ang parehong skyline na minsang nasaksihan ang aking pagbagsak. Bumulong ako sa aking sarili, nakauwi na ako. Ngunit habang lumilingon ako upang bumalik sa loob, isang waiter na nangungulekta ng mga baso ang nagbigay sa akin ng isang nakatiklop na note na walang nagpadala. Sa loob, nakasulat sa malalaking titik, hindi niya ito ginawang mag-isa. Nanginginig ang papel sa aking kamay habang patuloy na bumabagsak ang nyebe. Ang nyebe ay bumalot sa syudad na parang isang blankong pahina. 2 buwan na ang lumipas mula ng kasal, at ang Maynila ay sa wakas ay naramdaman muli ang pagiging mabait. Sa aking tahanan sa Makati, si Maria Elena Reyes, ngayon ay Maria Elena Ramirez, ay pinapanood ang kanyang 3 anak na naghahabulan sa sala, habang isinasabit ni Ginoong Anton Ramirez ang aming larawan sa kasal sa dingding. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay sumasalamin sa frame, nakakuha ng malambot na mga ngiti na nakatago sa oras. Perpekto, sabi ni Ginoong Ramirez, umatras. Ngayon, mukha na itong tahanan. Ngumiti ako, nakaupo sa sopa na may tasa ng tsaa. Sa wakas, sumigaw ang kambal ng matisod si Ana sa isang laruan na truck at mabilis akong lumapit sa kanya. Napuno ng tawanan ang hangin. Ang tunog ay hindi na nagpapahiwatig ng tensyon, kundi ng kapayapaan. Ang babaeng minsang pumirma ng kanyang pangalan na umiiyak, ngayon ay pumipirma ng mga authorization para sa daycare. Ang skyline sa labas ng aking bintana ay hindi na paalala ng sakit, ito ay isang tanawin ng survival. Dumaan si Carla ng hapong iyon, dala ang isang kahon ng mga dokumento. Hulaan mo kung ano, sabi niya, inilapag ito sa mesa. Ang foundation ay nakatanggap na ng pambansang status. Opisyal ka na ngayong isang non-profit organization sa buong Pilipinas. Ngumiti ako.
Mula sa judicial trauma hanggang sa corporate registration. Astig. Kinindatan ako ni Carla. Ikaw ang gumawa niyan, Marisa. Walang mga headline, walang mga eskandalo, tanging trabaho, habag at tapang. Naghanda si Ginoong Ramirez ng kape para sa kanilang tatlo. At huwag nating kalimutan na binago niya ang kanyang kwento sa isang movement ng mag-isa. Ang dignidad ay kapangyarihan ay nakalikom na ng milyon-milyong piso. Napairap ako. Hindi ako nagsimula ng isang movement, tumigil lang ako sa paghingi ng tawad. Tumawa kami. Ang usapan ay humantong sa mga plano sa bakasyon, mga donasyon, at ang biyahe na gagawin namin sa Batangas sa Tagsibol. Sa isang pagkakataon, ang buhay ay ordinaryo, at iyon ang nagpagawa rito ng pambihira. Ngunit nang umalis si Carla at natutulog na ang mga bata, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa bintana, muling nakatingin sa skyline. Ang note mula sa kasal ay nasa aking bedside table pa rin. Hindi niya ito ginawang mag-isa. Hindi ko ito sinabi kay Ginoong Ramirez. Gusto ko ng kapayapaan, hindi pagiging paranoid. Ngunit bawat ilang gabi, ang iisang parirala ay bumubulong sa aking isip. Nag-iisip ka na naman, tanong ni Ginoong Ramirez sa mahinang boses, tumayo sa likod ko. Lumingon ako at mumiti. Nag-alaala lang. Niyakap niya ako. Maaari kang mag-alaala at magpatuloy pa rin. Alam ko, bulong ko. Ngunit isang bahagi ng akin ang nagtataka kung si Cardo ba talaga ay nag-iisa lang. Matalino siya. Siyang magiging kontrabida. Makikita mo. Nanatili ang katahimikan sa linya. Ibinato ni Cardo ang kanyang cellphone sa kabilang panig ng silid. Isang oras pagkatapos, kumislap ang mga ilaw ng kanyang penthouse habang nagsasalin siya ng isang huling baso. Ang syudad ay nakalatag sa kanyang harapan na parang isang nagniningning na kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa balcony, ang hangin ay sumasagi sa kanyang mukha. Kinunan ng mga kamera sa ibaba ang kanyang larawan. Ang bumagsak na bilyonaryo na nakatingin sa skyline na minsan ay sumamba sa kanya. Samantala, sa apartment ko, binuksan ni Ginoong Ramirez ang telebisyon. Kumislap ang breaking news headline. Cardo Alcantara, nagbitiw bilang tiyi sa gitna ng eskandalo. Nahaharap sa mga kasong kriminal. Ipinikit ko ang aking mga mata, bumubulong, ang hustisya ay hindi nangangailangan ng paghihiganti, kailangan lang nito ng katotohanan. Binalingan ko ang aking mga anak na natutulog sa kanilang mga crib at kinumutan sila. Ngunit sa kabilang panig ng syudad, habang lumalayo si Cardo sa railings ng kanyang balcony, ang kanyang huling mga salita ay lumutang sa gabi. Kung babagsak ako, dadalhin ko ang kanyang kwento kasama ko. At sa isang lugar sa kalaliman ng dilim, isang kislap ng panganib ay kumikislap pa rin. Sa umaga ng press conference, ang Maynila ay punong-puno ng tensyon. Nagtipon ang mga mamamahayag sa harap ng korte ng Maynila. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa podyum na may mga bandila ng Pilipinas at ng Unyong Europa. Ipinahayag na ng mga headline ang bagyo. Cardo Alcantara, sinampahan ng 37 kaso ng fraud at conspiracy. Ngunit ang lahat ay naghihintay kay Maria Elena Reyes, ang babaeng nagpaluhod sa imperyo. Sa loob ng lobby ng korte, inayos ko ang aking itim na jacket, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Inilagay ni Ginoong Anton Ramirez ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi mo sila inutangan ng isang show, sabi niya sa mahinang boses. Katotohanan lang. Idinagdag ni Attorney Carla Santos habang binabasa ang kanyang mga legal note, at tandaan mo, hindi lang ito tungkol kay Cardo, ito ay tungkol sa bawat babae na pinatahimik ng mga lalaking tulad niya. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng pinto. Hindi na ang natatakot na asawa ilang buwan na ang nakalipas, kundi isang survivor, isang ina, isang pangalan na hindi na nabahiran. Kung gayon, tapusin na natin ito, sabi ko. Nagbukas ang mga pinto, sumabog ang mga flash na parang kidlat. Sumugod ang mga tao.
Naglakad ako patungo sa podyum kasama si Ginoong Ramirez at Attorney Carla sa likod ko. Humina ang bulong-bulungan habang hinarap ko ang dagat ng mga kamera. Magandang umaga, simula ko. Mahigit 1 taon na, ang aking buhay ay winasak ng mga kasinungalingan, hindi lang personal, kundi korporasyon. Ngayon, sisimulan ng hustisya na buuin muli ang sinira ng panlilinlang. Itinaas ko ang isang folder na may markang Reyes Foundation Records. Bawat sentimo ng trust fund ng aking ina ay naitala. Bawat akusasyon laban sa akin ay gawa-gawa ni Cardo Alcantara, na ginamit ang takot bilang kasangkapan at ang pera bilang sandata. Sumigaw ang isang mamamahayag, "Ginang Reyes, mayroon ba kayong ebidensya?" Opo, sabi ko, walang pag-aalinlangan. Matatagpuan ninyo ang bawat dokumento na publicly uploaded mula ngayong umaga. Ang transparency ay hindi na optional para sa akin, ito ay survival. Napuno ng bulungan ang madla. Tumango si Carla bilang pag-apruba. Pinagmamasdan ako ni Ginoong Ramirez, ang pagmamalaki ay nagpapalambot sa kanyang mukha. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi lang ito ang aking kwento, ito ay tungkol sa sinuman na sinabihan na masyadong emosyonal, masyadong marupok, masyadong maliit para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang dignidad ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, nagmumula ito sa pagtitiyaga. Ang palakpakan na sumunod ay hindi lang magalang, ito ay nakakabingi. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang piskal upang kumpirmahin ang mga kaso. Formal na sinampahan ng kaso si Cardo at haharap sa paglilitis sa loob ng 1 buwan. Ngunit habang nagsisimula akong lumayo sa podyum, sumabog ang kaguluhan. Isang lalaking nakasuot ng maitim na coat ang sumira sa barrier, sumisigaw ng aking pangalan. Mabilis na kumilos ang security, pinabagsak siya. Sumigaw ang mga mamamahayag, nag-flash ang mga kamera. Nanlamig ako, kumakabog ang puso. Pinrotektahan ako ni Carla, ngunit hinawakan ako ni Ginoong Ramirez sa braso at dinala ako pabalik sa mga hagdan ng korte. Sino yun? Tanong ko. Nag-radio ang isang security officer. Nasa atin na siya. Ang A ay nagsasabing Mason Carter, dating private security ng Alcantara Holdings. Nanlamig ako. Security Chief Rico. Tumigas ang mukha ni Ginoong Ramirez. Ang hitman ni Cardo. Sa loob ng police van, pinipilit ni Security Chief Rico na tanggalin ang posas niya, sumisigaw, hindi pa tapos. Sabi niya hindi pa tapos ang kwento. Pinanood ko habang isinasara ang pinto ng van, umalingaw-ngaw ang mga sirena sa malayo. Muling nagtipon ang media, sumisigaw ng mga tanong, ngunit inilayo ako ni Ginoong Ramirez. Pagbalik sa loob, huminga ng malalim si Carla. Iyon ay maaaring maging napakasama. Sumandal ako sa marmol na pader, humihingal. Sinusubukan niya akong takutin, kahit sa dilim gusto niya ng kontrol. Tiningnan ako ni Ginoong Ramirez ng diretso sa mga mata. Kung gayon, bawiin mo ang lahat. Sinabi mo ang katotohanan. Ngayon, isabuhay mo. Hayaan mo siyang mabulok sa kanyang mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, ang mga larawan mula sa conference ay ipinalabas sa lahat ng pangunahing channel. Ang larawan ko na nakatayo, matatag sa gitna ng kaguluhan ng mga flash, ay naging iconic. Bumuhos ang mga tweet sa social media. Ang katotohanan ay may mukha. Sa aking apartment ng gabing iyon, niyakap ko ang aking mga anak habang natutulog sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang ingay ng syudad ay tila isang palakpakan. Ngunit sa isang lugar, sa isang cell sa bilangguan, ngumiti si Cardo Alcantara habang pinapanood ang balita. Akala niya tapos na, bulong niya. Pero ang kwento ay magtatapos kapag sinabi ko. At sa ilalim ng mesa, inilagay ng isang gwardya ang isang cellphone na kumikinang na may hindi nabasang mensahe. Bumalik ang taglamig sa Maynila na may mahinang pag-ulan ng nyebe, sa halip na mga bagyo. Tapos na ang paglilitis. Si Cardo Alcantara ay nahatulan sa lahat ng kaso.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ang mundo ay tumigil sa pagbulong ng pangalan ni Maria Elena Reyes ng may awa. Ngayon, sinasabi nila ito ng may respeto. Ang babaeng bumangon. Isang sariwang umaga ng Disyembre, ang sikat ng araw ay bumuhos sa tulay ng San Juan. Sa loob ng isang cave na tanaw ang ilog Pasig, isang mainit na ilaw ang nagniningning sa mga puting rosas at mga crystal chandelier. Ang amoy ng vanilya at cedar ay pumupuno sa hangin. Ang mga bisita ay nagbubulungan, naghihintay sa nobya. Inayos ni Carla. Ngunit hindi ganoon karami. Hinalikan niya ang aking ulo. Kung mayroon pang dapat matuklasan, lalabas iyon, ngunit huwag mong hayaang nakawin ng mga multo ang iyong kasalukuyan. Tumango ako, huminga ng malalim. Tama ka. Ang ngayon ang mahalaga. Kinabukasan, nakipagpulong ako kay Attorney Joselim sa kanyang opisina para sa huling mga pirma ng mga usaping pangmana. Ang mga papeles ay nakahanay sa kanyang mesa, maayos at tumpak. Mukhang tama ang lahat, sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin, maliban sa isang maliit na detalye. Isang anonymous deposit sa trust fund 6 na taon na ang nakalipas, walang signature, walang bakas, ngunit dinoble nito ang mga ari-arian. Sumimangot ako. Hindi kilala. Sabi ni Attorney Lim, nag-iisip. Kung sino man iyon, gusto kanyang protektahan bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Umiti lang ako. Marahil ang ilang anghel ay nakasuot ng suit. Paglubog ng araw, ang bahay ay nagniningning sa tawanan at init. Nagbabasa si Ginoong Ramirez ng kwento sa mga bata sa tabi ng apoy. Nagtutupi ako ng kumot malapit sa kanya. Malamig ang labas, ngunit sa loob, muli, ang buhay ay malambot. Habang kumikislap ang apoy, binuksan ko ang aking journal at isinulat sa babae na ako noong araw na pinirmahan ko ang mga papeles na iyon. Wasak ka, ngunit umalis ka pa rin. Iyon ay tapang. Nawala mo ang lahat, at sa paano man, natagpuan mo ang iyong sarili. Nakauwi ka na. Isinara ko ang journal at tiningnan ang aking pamilya, ang tanging pagtatapos na kailangan ko. Ang kamera ng buhay. Kung ito ay isang pelikula, umalis na sana ito noon. Ang Maynila ay nagniningning na parang isang konstelasyon, ang niebe ay dahan-dahang bumabagsak ng walang katapusan. Ang tawanan ng mga bata ay mahinang umalinggaw-ngao sa mga bintana. Ngunit habang ang mga credits ng kapayapaan ay tahimik na dumausdo sa skyline, isang huling larawan ang nanatili. Isang lalaking nakasuot ng kulay abo na coat ang nakatayo sa kabilang kalye, pinagmamasdan ang mga ilaw ng bahay na kumikislap. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong, face dos, kumpleto na. Pagkatapos ay nawala siya sa niebe. At sa ganoong paraan, sa wakas ay nagtatapos ang ating kwento. Ito ang outro para sa iyong kwento, isinulat sa Filipino at sumusunod sa iyong formula. Ang kwento ni Marisa Reyes Ramirez ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang desisyon ni Marisa? Mayroon ba kayong gagawin na iba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi lang po ang inyong mga naiisip sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaisip o nakapagparamdam ng kung ano sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa isang taong sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwentong ito. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti upang hindi kayo mahuli sa mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na mismo ang maging bida.